Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito nga pong 18 Marino na tila bagay gumagawa ng kwentong barbero, abay unti na pong nabubulilyaso. Diba? Can you imagine mga minamahal? Pare-pareha sila ng script. In the first place, magkakaiba silang nag-deliver. So, paano nangyari yun, mga minamahal? At beside, ito yung pinaka malala, na nalaman natin. Dahil according mismo sa National Bureau of Investigation, abay, hindi lamang daw po sila ang nirecruit dyan. Hindi lamang daw po 18. Meron pa pong next batch ang susunod. At napag-alaman natin, di umano, according sa National Bureau of Investigation, nung pinagdugtong-dugtong at pinag-connect-connect nila ang kwento, aabot pala sa 100 na mga Marino ang kanilang kinausap. Ang iba nga lang po mga minamahal, abay, hindi po pumayag. Kanino kayang script ng mga minamahal? Alam ninyo, yung 805 billion na yan, hindi po yan basta-basta. Sobrang laking amount po niyan. Oo. Well, dahil nga sa sobrang laki ng amount, ang ending po niyan, pag-uusapan talaga yan eh. Clickbait yan. Headline bait yan sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Pero anyway, hindi sapat yung press con ninyo kung wala kayong pruweba. Wala nga kayong bank paper trail, bank records. 'Di ba? So doon, meron nang bumibigay sa logic ninyo na gumagawa lamang kayo ng kwento. At ito yung malala. Habang sinusuri ang kanilang mga aligasyon, wala nga po sa kanilang mga backgrounds, timelines, logistics, hanggang sa physical feasibility ng pera, unti-unti mga minamahal na lumalabas ang konklusyon. This is not about whistleblowing. Ang talagang gusto nilang mangyari is yung masira ang reputation nito nga pong ating presidente ni former House Speaker Martin Romualdez. Hindi tong whistleblowing, scripted narrative to, mga minamahal. Kaya ang ending, hindi nila kinayang gumawa ng kwento sa ipinapalabas nila sa kanilang mga affidavit. Ito yung aligasyon. February 4, diba? February 24, 2026. 18 grupo, individual, na pinamunuan ni Atty. Livy Baligod. Nagsagawa sila ng press conference. Naging rage bait nga lang, mga minamahal, pero mas pinag-usapan pa ngayon kay Mangusin eh. Sila daw di umano ang bagman na nag-deliver ng bilyong-bilyong pesong cash sa iba't ibang opisyal mula 2022 hanggang 2024. Nadamay pa nga doon si Dilima na kahit paano makaka-receive ng bag si Dilima, ay nakakulong pa siya nung 2023. Ngayon, ang kabuuan nilang konklusyon, 805 billion. Siyempre, sobrang laking paratang, talagang ikiklik yun ng mamamayang Pilipino, mga minamahal. Ngayon, kabilang sa kanilang mga binabanggit, diba, sabi ko sa inyo, si Presidente, former Speaker, at ilang mga opisyal na iniuugnay nila sa ICC. Well, nadamay ang ICC just to ruin the reputation of the hearing of the International Criminal Court. Sa unang explode ng kanilang mga expose, medyo mauhok kayo, mga minamahal. Mukhang exclusive naman talaga. Pero sa batas, diba, nang may isang prinsipyo, yung kanilang extraordinary allegation, talagang kailangan mo, mga minamahal, ng required na ebidensya. Kasi dito natin nakikita na merong butas ang kanilang kwento. Kung di itat theory to, mga minamahal. Yan nga yung sabi ni Jesus Crispin Boying Rimulya. Ang naturang investigasyon ay isa lamang pong gawang-gawang kwento na sinadyang ipakalat para sirain si PBBM, former speaker, at ito nga pong International Criminal Court. Diba? Ang mabigat na punto dito, mga minamahal, abay political tipping. Para magdulot ng destabilization. Ngayon, ano nga bang problema nila sa kanilang mga joint affidavit? Meron pong malaking butas
ang 18 individual mga minamahal ay gumamit lamang ng isang joint affidavit. Sa legal reasoning, yan po ay isang problema. Alam niyo kung bakit? Dahil sa ilalim ng rules of evidence, ang isang testigo ay dapat magpahayag lamang ng mga bagay na personal niyang nalalaman. Ngayon, isipin natin, kung 18 tao ang nagsabing sila ang nag-deliver ng pera sa iba't ibang lugar at iba't ibang tao, paano sila nagkaroon ng same na personal knowledge? Iba't ibang taong pinag-deliveran nila, bakit pare-parehas yung kanilang affidavit? Ngayon, ano ba yung punto ng Department of Justice dito? Hindi po pare-pareho ang memorya ng tao. Oo. Sa magkaibang operasyon, 18 kayo, paparehas kayo lahat ng affidavit ninyo. Sa legal analysis, mga minamahal, red flag yan. Well-coordinated ang kanilang testimony. Diba? Habang lumalalim, mga minamahal, ang investigasyon, mas lalong lumalabas ang detalye tungkol sa mga testigo. Nung una, 18 Marines. Tapos sa pag-alaman, yung 4 hindi pala. Tapos yung 14, mga dishonorable, 'di ba? At balak pa daw nilang mag-recruit, di umano, mga minamahal na mga retired. So diyan mas lalong humina ang kanilang positioning. Hindi sila Marines, mga minamahal. Marites. Oo, ngayon ito. Pakinggan natin tong sinabi ng ng NBI. Kaloka. Yeah, actually, yung 18 Marines plus all the others, but some of those we subpoenaed that I signed yesterday, nung nalaman nilang papatawag, because what we did is to connect with them, voluntarily na pupunta na before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Kasi may mga reports na rin sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan or kinuusap Mga 100 daw yan Pero hindi lahat pumayag. So, ganun yung niya. Kaya yung tinatanong mo siya tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas. Tapos eventually may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may lumalabas na retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Kaya siguro yung context kasi nila, mga minamahal, 18 Marines, may next batch, and then after ng next batch, may mga lalabas na mga generals, at ganon yung kanilang script. Si Ombudsman nakakapagsalita na may tipping, they're looking for a tipping point or what. Kami naman, on our end, it's our duty to be very, very fair about this. We're just following the lead. We will validate all the reports sa amin. And those are the reports. I want to be very transparent kasi later on the public will have different set of views Depende kung kanino nakakampi. So I want to be very transparent that initially, while we were starting, there are already reports na mas marami pa dun sa 18 na yan. Then, meron ng may mga design na and we will develop that. But, let me caution you, if the claim of the 18 points towards the direction ng mga binanggit nilang tao, we will not hesitate to go after them also. At tatawagin din sila to explain, to look at the motivation. I understand some of them filed cases already. So, it doesn't remove naman sa amin yung mandate namin to investigate even if there are cases filed because we will complement kung ano yung mga nakafile na yun. So in the event, sir, na hindi po sila pumunta sa Wednesday, what would be the next? When we're deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power, then we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga ganung powers nila. So yung 100 composed of lahat na yun? Siya nag-claim, retired Marines or from the military. So we will know. We will know as we po then this week. Diba? So, yun po yung ending, mga minamahal. Scripted na kwento na parang tila baga. Ang iba dyan ay talaga nga namang binigyan ng uchi ng pera.
Tapos yung mga Marines, ang di umano yung iba dyan, 6, mga minamahal, ay mayroon pong nakabinbin na 6 na kasong murder. Ang iba naman po, dismiss sa serbisyo, na awol, tapos may mga seryosong disciplinary violation. Diba? So sa korte, hindi automatikong nawawala ng karapatang magsalita ang tao sa kaso. Pero, sa credibility assessment, malaking factor yun, mga minamahal. Dahil ang testimony ay sinusukat sa 2 bagay, sa character at consistency. Napaka-illegal ng kanilang narrative, literal na pantasya, no, mga minamahal. See? Kayo, ano masasabi nyo dito? Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.